Nako, eto na nga ang pinakaayaw natin nangyayari sa isang relationship. Yung lalayasan tayo ni partner. Dahil ganyan po ang nangyari dito kay Joseph. Nilayasan daw siya ni Cindy. Nag-ugat po yan matapos ang matinding pag-aaway, matinding pagtatalong mag-asawa. Paano ba naman, sa tindi raw ng galit ni Joseph ay nagawa niyang murahin ang kanyang asawa na si Cindy. Pero hiyang-hiya nga raw itong si Joseph sa kung papaano niya pa raw haharapin ba ang kanyang biyenan din, bukod sa asawang si Cindy. O papaano makikiharap pa sa biyenan na nagawa niyang pagkakamali sa misis niya. Maski raw po kasi yung biyenan, labis ang galit dito kay Joseph. Kaya naman kausapin na natin mula sa Parañaque, 37 years old Joseph. Magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali po, Kuya Poy. Joseph, bakit naman kasi umabot sa punto na murahan lang ba talaga ang pag-uusapan natin dito o nagkasakitan din kayo? Masakit na salita lang po. Masakit na salita, walang pisikalan ha? Wala naman po. Gano'n na nga kayo katagal na magkarelasyon nitong si Cindy? May mga nasa 10 years na po. Matagal-tagal na, may mga anak kayo. Meron po, 2 po. Okay. Medyo maliliit pa po. Kwento mo nga bakit naman umabot doon sa murahan yung pangyayari. First time ba ito mangyari sa 10 years ninyong pagsasama? Opo. Bakit? Bali po kasi, ganito po yung nangyari. Nagpapadala po kasi siya sa parents niya. Tapos po, kaya naman po ako nagalit kasi yung pinapadala, okay lang naman po magpadala siya. Kasi yung pinapadala niya po, sobra-sobra. Bali po yung sa amin, yung budget namin ng pamilya, tinitipid na po namin dahil sa malaking budget na pinapadala niya sa parents niya. Ano ba dahilan ng pagpapadala niya doon sa mga magulang niya? Meron bang may sakit o si Cindy ba ay nag-iisang anak lang rin? Opo, nag-iisa po. Nasa province po kasi yung parents niya. Oo. Pero hindi naman yung mga magulang niya ang nagbibigay ng presyo kung magkano yung kailangan nila roon. O baka naman may kailangan ding maggastusan, yun nga, yung gamutan, yung mga ganyan. Hindi ko rin po alam kasi di niya rin po nababanggit. Naano lang po ako kasi sobra naman po yung pinapadala. Gaano yung mga ka anak ko po sobra? natitipid kami. Oo. Kung sa budget na Medyo malaki po 100%, sa budget nyo na 100%, ilang porsyento nung nakita mo, nung uminit yung ulo mo? Ilang Siguro percent po, ng mga 100? 60% or 70%. Natitira sa amin, maliit na lang. Kaya tinitipid namin yung para sa amin. Oo. At ngayon mo lang nalaman na ganun pala yung nangyayari. Opo. Ayan. Kailan pa ba nagpapadala? Mula nung year 1 nang maikasal kayo nitong si Cindy, hindi mo pala alam. Kaya ikaw, parang sumabog na lang, ganyan? Opo. Ganun na nga po. Okay. Bakit naman din umabot nga sa pagmumura pa at pagsasabi ng mga hindi magagandang salita doon sa asawa mo, yung pwede naman na pag-usapan na lang talaga? Nagdala na rin po ng galit sa sobra na po . Bakit? Siguro sumagot pa si Cindy. Opo, na gano'n, na ano naman daw po, magulang niya naman. Sabi ko, wala namang problema yun. Pero dapat, yung sakto lang. Halos wala na po natitira sa amin. Sobrang tipid na po kami para sa pamilya namin. Halos na pupunta sa magulang niya na lang po. Oo. Ibig sabihin ba, ikaw ay nagulat na pagkatapos nagulat na ganun kalaki yung ipinadadala at nagulat din na ganun na katagal. Opo. Sa inyong dalawa, parehas ba Opo. kayo nagtatrabaho, Joseph? O ikaw lang? Hindi po. Ako lang po. Yun pa. Nasaktan ka rin doon sa katotohanan na yun. Opo. Pero hindi mo nahalata noong mga nakaraang panahon na ganun kalaki. Yung parang marami naman akong iniaabot sa'yo. Sino bang humawak ng pera sa inyo? Siya po. Yun. Kaya nga siya ang humahawak ng pera. Nakikita mo ang mga ginagastos, akala mo nakakaipon kayo pero yung pala pinadadala doon, yung malaking bahagi Opo. ng ipon.
Yun, opo, yun na nga po. Wala pong Ah, naiipon talaga. so you felt betrayed. Ikaw ay napagsinungalingan din, feeling mo, ng asawa mong si Op, Cindy yes po. ng mahaba-habang panahon. Ganun yun. 'Di ba? Parang gano'n na nga po. Oh, nagtanong ka noon, hindi nasagot ng maayos. Meron ba mga pagkakataon na ganun o buong tiwala mo lang na tinatanggap kung ano man yung ginagawa niyang pag-manage doon sa kaunti ninyong kayamanan? Opo, tanggap ko naman po. Tanggap. Nga lang, masasabi natin na napuno ka na sa tagal din pala Saka ng sobra, panahon. sobra na po talaga. Oh, meron ka bang ano, meron bang kailangan kayong gastusan noon na parang bakit wala kang mailabas na pera? Eh, meron Yung mga naman panahon tayong na po yun, ipon. wala Yun, naman po. yung nag-away kayo. I mean, sa enrollment siguro ng mga bata. May mga ganun ba? Hindi, hindi naman po. Napansin ko lang, parang tipid na tipid pagdating sa amin. Papaano ba yung tipid na tipid? Kumusta ba ang pagkain ninyo araw-araw? Paulit-ulit na lang ba Okay, na tipid? parang, parang gano'n na lang din po. Ayan, sige, kwento mo yan. Oh, papaano ba? Hmm. Anong nangyayari? Wala ba yung parang special naman na inihahanda si Mrs.? Opo, wala na rin po. Parang, basta paulit-ulit na lang po yung parang mga paitlog-itlog na lang. Mm. Basta sobrang tipid po. No, na hindi na rin makatwiran at parang hindi na rin nagma-match doon sa Opo, ipinapasok mong pera sa bahay ninyo. opo. Doon ko na po napansin. Oh, at doon naman nasaktan ka rin talaga. Opo. Okay. Alam mo, meron tayong caller mula sa Novaliches, Quezon City. Alamin natin kung ano ba ang mabibigay niyang payo para sa iyo, no, dito sa kwento na ibinabahagi mo nga sa amin. O kasi ang sabi Hmm. mo, nahihiya kang harapin ang biyenan mo at lumayas pa yung misis mo. Layas pa rin Opo, ba? opo, Ilan? po kasi alam kung paano sila Mm. kukunin Mm. o susuyuin. Kasi pati biyanan po, galit na po. Oh, okay. Joseph, Po, ano ba ang plano mo at ano ba ang gusto mo? Gusto mo bang itong si Cindy ay magkabalikan kayo, magkausap kayo ng mas maayos? Pinagsisisihan mo ba yung pagmumura sa kanya o yun nga, gusto mong matuto kayo? O gusto mong matuto sila doon sa galit at gulat na ibinigay nila sa'yo na ikaw to nagtatrabaho, parang sila na lang yung nakinabang kasama pa yung magulang niya, nagalit din. parehas po. Gusto ko rin po siyang matuto. Siyempre, pinagsisisihan ko rin po yung nagawa. Mm. Saka, yun po, yung sa magulang niya, dapat naiintindihan niya rin po na may pamilya na rin yung anak niya, gano'n. Yun lang po. Mm. Hindi ko po ma-open lahat eh. Hindi, okay lang yan na sabihin mo ang lahat ng dinadamdam mo. Alam mo kasi, kaya kita ini-encourage na makapagsalita, di ba? Unang-una, kaya ka nakapagbitaw ng hindi magandang salita doon sa asawa mo. Di ba ang asawa, ang pamilya natin is supposed to be ating minamahal yan, pinoprotektahan. Di ba? Pagka sila ay minura, anong reaksyon ng isang ama? Masakit po siya. Masakit, 'di ba? Kahit hindi ikaw yung direktang minura, inaway, magagalit ka, 'di ba? Ganun 'yun eh. Opo. Oo, at bilang pamilya nga, 'di ba? It must have been matindi rin yung galit. Pero naging matindi rin kasi yung pagpipigil mo. So feeling mo ba matagal ka na ring nagtitiis? Ha? Kasi may mga ganyan kaya Matagal na rin po. matagal ka na nga kasing nagtitiis doon sa, ang tawag dyan, yung kumbaga ay parang overexertion. Ha? Opo. Overexertion sa English. O yung para bang feeling mo, sige, trabaho ka lang dyan. Kumbaga parang nababaliwana ka. Ayan, kumbaga emotionally, hindi ko na lang papansinin to. Nagtatampo ako. Katulad niyan, sinasabi mo, paulit-ulit na lang yung pagkain namin, Kuya Poy. Simple-simple, pero nagpapasok naman ako ng magandang pera. Tapos, alam ko na, feeling ko ha, na meron ka rin pakiramdam dati na
hindi na ilalagay yung pera ninyo sa tamang budget. Tama ba yon, Opo, Joseph? May pakiramdam ka tama po. na binabaliwala mo lang sa mahabang panahon. Pero nung makita mo talaga at napuno ka na at malamang pagod ka rin nung araw na yon, may iba kang mga pinoproblema, sumabog ka. Kaya namura mo yung asawa mo. Opo, Tama? O ganyan tama yan. po. Kaya I encourage you to speak. Magsalita ka. Ano yung nilalaman ng puso mo para hindi ka matulad sa isang matagal na natutulog na bulkan na pagsabog ay napaka-destructive. Yung maraming masisira. Katulad niyan, masisira ang relationship ninyo kasi nga, sabi mo, eto, lumayas si Cindy sa sama ng loob dahil namura mo. Mali ang pagmumura. Nga lang, dahilan yan dahil sa matagal mo ring pagpipigil at pagpapalampas at feeling mo ay merong certain level of disrespect bilang padre de familia na nagpo-provide para sa Tama po. kanya. 'Di ba? Kaya, Opo. ah, kaya, Joseph, ano ang plano mo? Ha? Ano ang gagawin mo? Gusto mo bang si Cindy ay kausapin, humingi ng sorry sa kanya? Ano yung mga gusto mong sabihin? Go ahead. Sabihin mo nilalaman ng dibdib mo, Joseph. Yun po, magsusuki na rin po talaga ako sa kanya kasi nag-miss ko rin po siya, pati yung mga bata. Ako lang po mag-isa sa bahay. Kasama pala yung mga bata. Opo, kasama po. Oh. Saan sila pumunta? Hindi ko po alam kung saan Hindi sumasagot sa messages? So, kinukontak ko na rin po yung mga kamag-anak niya. Oh. Nahanap din po. Hinahanap din nila. Pinapahanap ko na rin po sa mga kamag-anak kung saan tumuloy. Mm-mm. Gaano na nga katagal na naglayas itong si Cindy at yung dalawa ninyong anak? 3 araw na po. Uy, 3 days na. Dun sa mga Opo. magulang, sa mga biyanan, anong sabi? Baka naman nasa kanila. Ayun po, hindi ko pa alam. Hindi ko po makakausap yung kasi galit din po sa akin. Hindi ko po alam kung paano ko po sisimulan magsalita sa kanila. Mm-mm. Pero willing ka naman na mag-apologize. Dahil nasabi mo na Yes yung gusto naman mo po. masabi. O kasi by this Opo. time, Joseph, alam ko na naramdaman na rin nila na seryoso kang nasaktan doon sa pangyayari. Of course, kasalanan ang murahin yung partner mo na pinangakuan mo na mamahalin kita, iingatan kita. 'Di ba? Mali 'yun, Opo. na murahin mo siya. Pero yung nagawa mong 'yan, I believe, is just to to make a point. 'Di ba? Na hindi lang naman ngayon 'to nangyari. Matagal ko nang pinalalampas yung mga ganitong bagay. 'Di ba? Opo. Oh, kung 3 days na nawawala, tumawag ka na sa mga biyenan mo. Ayun na nga po. Wala tayong ibang magagawa diyan, pare, kundi magpakumbaba. Gano'n na nga po siguro ang tamang gawin. Ikaw ba marunong ka mag-sorry o meron pa ring pride na, hindi. Basta kailangan yung malaman din yung maling ginawa nyo sa akin. Pero pamilya Pamilya mo na yan Opo. Pamilya mo na rin yung mga biyenan mo. Pangalawang magulang mo na rin yan. Opo. Handa naman po ako mag-sorry. Kasi alam ko naman po may mali ako. So handa naman. Hindi lang po siguro nakuha sa magandang usapan ng una kasi mainit na po talaga. Nadala ng galit. Pero magsusorry naman po. Anong huli niyong napag-usapan nitong si Cindy, Joseph? Ayun, wala naman po. Bali, yun po yung pagtatalo namin. Tapos, umalis po siya. Una po, hinayaan ko lang kasi galit din po ako, gano'n. Ayun po, nung umalis siya, kasama niya yung 2 bata. Walang kadaladalang gamit? Yung mga gamit na po ng bata. Baka nandyan lang sa malapit yan. Ayun lang din po ang kutob ko. Baka nandito lang sa malapit. Nakay na kumare. Sino ba madalas na katsikahan dyan? Di ba alin na kay kumare, wag lang kay kumpare. Ha? Hindi. Para mas tayo. Yung mga anak mo, wala bang cellphone? Wala ka bang contact sa kanila? 2 yun.
Wala po, maliliit pa po eh. Naku baby pa. Ayan, pero Kaya po nag-aalala din ako. yun nga. Sige. Eto, meron pa tayong isang magbibigay daw ng kanyang advice mula naman sa Antipolo Rizal, si Ray. Ray, magandang tanghali sa'yo. Ray? Ray? Nawala si Ray. Okay, Joseph. Po. Kung ngayon, sasagot ka, mag-a-apologize Opo. ka? Magso-sorry ka ba? Or paninindigan mo muna yung galit mo? Magsusorry po ako. Magso-sorry. Wala namang problema roon. Wala na po. Kung Nagtala lang po talaga ng sobrang galit. Pero ikaw ba, honestly, baka naman madalas kang magalit. Hindi naman po. Ayun lang po, kaya siguro nabigla rin siya. Oo. Hindi naman po ako madalas magtalo. Kasi magandang tatanungin ko rin sana sa'yo. Pwede ba namin makausap si Cindy? Hindi ka rin sinasagot, di ba? Opo. Hindi ka rin sinasagot. Mahirap. Baka naman kasi ang sabihin sa amin ni Cindy, ang dalas naman po kasing magalit ni Joseph. Siguraduhin natin na hindi ka naman yung madalas magalit na puno na siya, kaya pala siya umalis. Hindi naman po. Okay, sigurado tayo dyan. Pero ito, alam mo, Joseph, maganda, nabigyan natin ng pagkakataon para makapag-practice ka. Gusto kong marinig kung papaano kang mag-a-apologize. Ha? Kasi alam mo, depende sa mga pipiliin mong salita, depende sa mga gagamitin mong mga kataga, yung pagsosorry. Masasabi ko sa iyo kung ready ka ng mag-apologize talaga dito kay Cindy. Ha? Kahit pa nga may mali siyang ginawa. Ha? Opo. Pwede ko ba marinig yung apology mo? It's as if, isipin mo na lang, sana nga rin, nakikinig itong si Cindy sa radyo sa 105.9 at mapagtanto niya na ikaw ay sincero, ikaw ay totoo sa paghingi mo ng apology. At idamay na rin natin yung mga biyenan mo na nagtatampo rin sa'yo nang dahil sa mga nasabi mo. Joseph, sige nga, kung sakali, ano ang gusto mo nang sabihin dito kay Cindy? Pakiusap at pagsosorry. Go ahead. Para po kay Cindy saka sa biyanan ko, pasensya na. Wala lang po ako ng galit. Sorry po talaga. Stress lang din po sa trabaho, pagod. Kaya po nasabi ko yung mga ganon. Pero hindi ko naman po talaga ugaling ginagawa yung mga ganong salita. Nabigla lang din po ako. Sana po bumalik na po si Cindy sa bahay, pati yung mga anak ko. Sabihanan ko po, sorry po talaga. Hindi na po mauulit yun. Yan lang po, kaya po. Alam mo, isa sa mga mahalaga na parte ng pagbibigay ng paghingi ng paumanhin, Joseph, ay yung pagsasabi, pag-explain kung ano yung nangyari. 'Di ba? Katulad yan, yung binanggit mo kanina na talagang na-stress na rin, napagod, na nagulat, kaya nagawa yung bagay na yun. At magandang bagay yun na nag-explain ka. Hindi ka gumawa ng excuse. Ayan, kaya para sa iba rin na mga nandito sa mga nakikinig at sa mga nanonood sa atin, 'di ba? Dapat ang targetin natin kung talaga mag-apologize tayo is to explain kung ano ba 'yung nangyari. Hindi yung i-excuse natin or i-dismiss. It's as if parang nagsosorry ka pero gina-justify mo pa yung mali mong nagawa. Kapag ka magsosorry, magsosorry. 'Di ba? Wala yung kasi naman ikaw ganito ka ganyan ka hindi na pagsosorry yun. Gumagawa ka na ng excuse kapag ka ganoon. Na maganda, hindi mo naman ginawa, Joseph. 'Di ba? Inaamin mo na talaga nagkamali ka doon sa parting 'yon kaya nagtampo itong si Cindy. You take full responsibility, ha? At ramdam ko rin na nagsisisi ka. Pero ikaw ba nagmamadali o ano? Kasi opo ka na lang ng opo Ha? Hindi.
Meron ka bang pupuntahan, Joseph? Wala naman po. Oo, kasi maganda na mailabas mo nga ano, yung mga gusto mong sabihin dahil sana nga nakikinig itong si Cindy. Pero ikaw talaga ay nagsisisi. Opo naman. Oo. Willing magpakumbaba kay Cindy. Opo. At miss Opo. mo na rin yung mga bata. Opo. Mm. Sobra po. Pero alam mo, Joseph, sabi mo nga kanina, nangyari yan dahil sa pagod ka sa trabaho. 'Di ba? Isa yun sa mga factors bakit ka biglang sumabog at namura itong si Cindy. O ngayon, sa mga katulad nitong kalmado lang naman na mga pag-uusap, pagpapaliwanagan, sabi mo ay pagod ka sa trabaho kaya hindi ka makapag-isip sa ngayon ng mga eksaktong salita. Wala namang kasing eksaktong salita. 'Di ba? Kung ano lang yung sinasabi ng puso mo. Malamang sa malamang medyo umiikli na rin nga siguro ang pasensya mo, Joseph. Nabigla lang po yun. Nabigla lang 'yun. Pero sa ngayon mas paghahandaan mo na ang pag-uusap ninyo. Opo. Alam mo ito, sabi ni Sheila Adufina mula sa ating comment section, Kuya, hindi karuwagan ang paghingi ng sorry. Minsan yan pa nga yung daan para maging mas mature ang relationship sa family at sa parents niya. Just pray lang, Kuya. Okay. Joseph, alam mo ba kung bakit nagpapadala nga ng pera? Parang hindi mo kasi nasagot kanina yung si Cindy. Oo nga, unika iha siya, no? Solong anak. Pero nagpapagamot ba? O nag-iipon yung mga magulang niya? Nagtatrabaho pa ba? Ano bang alam mo? Sa probinsya lang po, may mga tanim-tanim lang po sila doon. May maintenance po pero hindi naman po ganong kalaki. Okay. Hindi ko lang po alam kung ba't sobra-sobra yung pinapadala. Kung para saan. Ganun. Kaya rin po ako nagalit talaga. Okay. Pero dahil sa marami kang hindi alam, mas mainam na kausapin mo na itong si Cindy ng kalmado. Opo. At merong pagsisisi. Opo. Pero kasi alam mo huwag tayong magpapadaig doon sa emosyon natin, sa pagod, sa puyat, o doon sa inis ng nakasalubong mo kanina, diyan sa trabaho mo, na-stress ka, 'di ba? Tapos iuwi mo sa bahay. Kasi iba yung issue sa trabaho, iba yung issue doon sa kalsada, doon sa kaibigan mo, doon sa issue mo rin sa pamilya mo. 'Di ba? Iba ang treatment mo diyan. May mga pagkakataon lang talaga. Siguro nga, Joseph, yan yung mga pagkakataon na overwhelm ka. At tama yan, hindi lang ikaw ang nakakaramdam niyan. Nga lang, hindi rin tama na mamumura mo yung asawa mo, mapapagsalitaan na mga pangiinsulto na mahirap na lunukin. Joseph, huwag tayong darating doon sa punto. Sa punto na ganoon, namumurahin mo. Di ba sabi mo, mahal na mahal kita. I love you. Anong term of endearment ninyo? Anong tawagan ninyo? Sa pangalan lang po. Pangalan lang, ang sweet, ano? Opo. Cindy. Sindihan mo na ang apoy. At mainit na ako. Yan, yung mga ganyan. Okay, pero sige Joseph, sana natuto ka na. 10 years na kayo magkasama, pero dapat matuto ka na kahit pa nga gaano katagal na kayo magkasama, meron at meron mga problemang darating. Pero sana ito ring pangyayaring ito ay maging daan para maging open na rin kayo sa isa't isa. Ikaw, wag kang kimkim ng kimkim at tiis lang ng tiis. Kapag ka medyo may tampo, meron kang gustong sabihin, kaya Cindy, you just have to be honest also. 'Di ba? At kung meron kang katanungan, magtanong. 'Di ba? Naghihintay ka ng kasagutan Gusto mo na masagot yung mga tanong mo, kaya sa duda, tanungin mo. Saan pala napupunta yung pera natin? Bakit malaki yung ipinadadala mo sa mga magulang mo? Meron na ba tayong lupa doon na sorpresa mong sasabihin sa akin na meron na tayong naipundar sa probinsya? 'Di ba? Sana nga po. Sana.
'Di ba? Sana, Joseph, hindi na dahil sa hindi ka nagtatanong, ibig sabihin may problema sa komunikasyon sa loob ng pagsasama ninyo, which is hindi maganda. Okay? Marami pang mga Opo. lalabas na problema kapag ka hindi kayo nag-uusap nitong si Cindy ng maayos. At yung pangangatwiran mo, napagod ako sa trabaho eh. Alam ba yan ni Cindy? Kung gaano yung pagod? Malamang di niya alam kasi hindi na nga kayo nag-uusap. Opo. Hmm. 'Di ba? It's not enough that you can provide yung pera sa pamilya. Okay? Pero Okay po. kailangan nakakapag-ano ka rin, nakakapag-provide ka rin ng security sa kanila, ng care, ayan, ng pangangalaga. At yung bang sila ay napoprotektahan mo dito sa mga tao na pwedeng magsalita sa kanila ng hindi maganda. Hindi dapat sa'yo manggaling yan, Joseph. At lagi mo ring Opo. tatandaan na ikaw man ang pinagmumulan ng pera, ng kayamanan ng pamilya ninyo, it doesn't give you the right para magmura, mangmaliit ng sino mang miyembro ng pamilya. Tama po. Dahil baliktarin natin ang sitwasyon, ayaw mo na ikaw naman ang pagsalitaan ng hindi maganda ng kapartner mo kung sakaling siya yung nasa posisyon. Opo. Ha? Ayoko rin po siyempre. Of course. Nakakapanliit din yun. Nakakapanliit. Wala ka nang trabaho, namura ka pa. Pero ang hindi mo alam, si Cindy ba ay hands-on sa mga anak ninyo? Hands-on naman po. Di ba? Mahirap ang trabaho niya. Ilang oras ang trabaho mo, Joseph? 9 hours po. 9 hours. Yung iba, 8 hours. Ba, nalampasan mo yung 8 oras na mga nagtatrabaho. Pero itong si Cindy, walang oras. Sige-sige ang trabaho para sa'yo at sa anak mo. Responsable bang asawa si Cindy? Opo naman. Mahal mo ba siya? Siyempre naman po. Yung mga anak nyo, syempre, mahal mo rin, namimiss mo na nga. Kaya bibigyan ka namin ng pagkakataon na yayain na pauwi itong si Cindy at sabihin mo na ang gustong sabihin talaga. Ito yung totoo na ng puso mo. Dito sa Heart to Heart sa 105.9. Joseph, kausapin mo, nasa kabilang linya lang si Cindy. Yan ang isipin mo. Eto na, go. Cindy, sorry sa nasabi ko. Sana umuwi na kayo. Pangako ko yun, di na mauulit. Sana maintindihan mo rin ako. Pag-usapan natin ng maayos, ng nahinahon. Lahat ng nangyayari sa ating bahay, sa pamilya. Ayusin natin. Pasensya na rin sa pakisabi na sa walang patawad na nagawa ko sa iyo dahil nako ko sa kanila na hindi kita sasaktan, hindi kita pagsasalitaan ng masama. Sorry kay mama sa kay papa. Saka yung mga anak ko, sana isama mo na pabalik. Tawad talaga. Pangako ko yan, hindi na mauulit. Magsama tayo ng maayos. Yan lang po, Kuya Boy. At mag-usap din kayo ng maayos. Opo. Okay. Mag-usap po kami ng maayos. Oo, crucial na parte yan ng mag-asawa. Nag-uusap ng maayos. Hindi yung nag-uusap lang kapag ka may mga singilin, may mga bayarin. Hindi lang sa ganon, ha? Opo. Okay, Joseph, sana nga ay umuwi na ng ligtas ang asawa mo at ang dalawa nyo pang anak at ganun din, maayos mo na yung tampuhan nyo naman sa biyanan mo. Bago ba nangyari ito, maayos naman ang relationship mo sa mga biyanan mo? Opo, okay naman po. Yun. Nagkasamaan ng loob. Bilis-bilisan mo ang kilos. Kung ako sa'yo, kung sila ay sasagot, tawagan mo na. Pagkatapos natin mag-usap, humingi ka na ng paumanhin sa pangyayari. Ha? Opo. Maraming salamat sa iyo, Joseph, sa pagbabahagi ng iyong kwento. Kaya kayo rin dyan, sa mga kapatid po natin. Kapag tayo ay merong mga ganitong trouble sa ating mga importanteng tao, hindi ho pinagtatagal yan. Yung pride, isinasa isang tabi na yan. Basta, huwag niyong kalilimutan. Kapag kayo ay mag-a-apologize, siguraduhin ninyo na kayo ay nag-e-explain kung ano ang nangyari at meron yung pangako na pagbibigay
pagbabago at meron ding pagsisisi, ano? Oo, pero kapag ka excuses ang lumalabas pa sa bibig mo, kapag ka ikaw ay nagsosorry, kapag ka merong kasi, pagka may kasi, yan yung ano dyan eh, no? Yung common, sorry, kasi naman ikaw eh. Parang nagsosorry ka ba o sinisisi mo pa yung pinagsosorihan mo? Problema ho yan. Hindi ka pa ready na mag-apologize kapag ka ganon. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.